Sa mga kabataan ngayon, you are so blessed. Alam mo kung bakit? Dahil meron kayong parents na sumusuporta sa pangarap ninyo. Meron kayong parents na gusto kayong makapagtapos sa pag-aaral para matupad yung pangarap nyo sa buhay. Pero sana naman, huwag kayong humantong sa ganito. Na pag hindi na ibigay yung isang bagay lang na hinihingi ninyo, ay humantong kayo sa ganito na ipapahiya nyo yung magulang ninyo. Bilang isang ama, naramdaman ko yung kahihiyan na ginawa ng anak dahil nireklamo niya yung papa niya dahil lang sa 500 pesos na daily allowance na hindi naibigay sa kanya. Bukod pa ron, yung papa niya nagbibigay ng pang tuition fee niya, electric, bayaran niya sa mga boarding house, mga ganun. Pero, napaka-ungrateful nung bata. Kasi pinahiya niya pa yung papa niya, umabot pa sila sa social media para lang iparinig sa buong mundo na may pagkukulang yung papa niya. Naalala ko nung high school pa ako. Rumarakit ako kahit saan-saan, kung ano-ano na lang yung binebenta ko, kung ano-ano na lang yung pinapasukan kong trabaho para lang matugunan ko yung mga bayarin ko sa school, mga pang test paper, mga allowance ko, kasi sarili ko na yung binubuhay ko. Naging independent ako since high school kasi that time sabay-sabay kami nag-aaral. So dalawa yung high school, tapos meron pa kaming college noon. So ang dami namin magkakapatid sa sobrang sipag ng parents ko, ng magulang ko. So umabot kami ng 13 na magkakapatid. So marami kami. Yes, tama yung narinig nyo. 13 kami magkakapatid, kaya naisipan ko noon na kailangan ko magpursige sa sarili. Kailangan kong turuan yung sarili ko na maging independent. Pero lahat ng yun, kahit sinabi ko na ako yung nagpapaaral sa sarili ko, never ko pinahiya yung magulang ko. Never kong sinabi na may pagkukulang sila. Alam nyo kung bakit? Napaka-bless ko dahil nasilang ako sa mundo. Dahil andito ako ngayon sa mundo, nandito ako ngayon sa kinakakatayuan ko. Kung hindi dahil sa mga magulang natin, wala tayo ngayon sa mundong ito. Kaya be grateful kung ano yung meron ka, kung ano yung inabot ng mga magulang sa inyo, kung ano yung kaya nilang ibigay, magpasalamat kayo dun kasi dugot pawis yung pinaghihirapan nila dyan. Lumaki ako sa probinsya, bundok talaga, literal na bundok. Malapit kami sa mga lubundukin. So wala akong kamuwang-muwang about sa mga working student, yung mamasukan ka sa mga like Jollibee para lang mapag-aral mo yung sarili mo. Kasi first time ko nung lumuwas ako ng city na talagang naignorante pa ako kung ano yung kalakaran doon, paano magrenta ng bahay. Kasi hindi ko talaga naranasan kasi nga lumaki kami sa probinsya. So yung time na yun, binayaan ako ng tawag nito, ng dalawang anak. Unti-unti ko rin nabago yung buhay ko. Mas lalo ako naging agresibo sa pagsusumikap kasi hindi na sarili ko yung binubuhay ko, kailangan ko rin buhayin yung mga dalawang anak ko. So doon ko na-realize na ganito pala yung pakiramdam, ganito pala yung buhay na magiging ama. So ayun, payo ko lang sa mga kabataan na huwag niyong sayangin yung pagkakataon hanggat hindi pa kayo dumating sa punto na mag-aasawa kayo, meron na kayong anak, hanggat single pa kayo. Sulitin niyo yung time, sulitin niyo yung pagkakataon na may nagpapaaral sa inyo, and then huwag kayong umasa sa parents ninyo na kung ano yung maiabot ng parents niyo, dun lang kayo aasa. So kailangan niyo din turuan yung sarili ninyo na magiging independent kayo, kasi paano na lang kung kayo na lang yung bubuhay sa sarili ninyo? Paano ba maging isang independent? Dapat alamin niyo yun. So actually, yung kapatid ko ngayon nag-aaral sa college, yun nga, kakachat nga lang namin kanina at medyo affected nga ako sa nangyari kasi nung napanood ko yun, kachat ko din yung kapatid ko, and then yun nga, sabi niya wala na daw siyang allowance, wala na siyang pangkain. So alam niyo, hindi ako sumusuporta sa kapatid ko na directly financial talaga. So tinuturuan ko din sila paano maging independent. Dahan-dahan ko silang tinuturuan na paano maging independent. So pinamulat ko sa kanila kung gaano kahirap kumita ng pera. Kasi nag-aaral pa lang hindi pa nila maramdaman na ganito pala kahirap yung kumita ng pera. So, pag nagpapadala ako doon, kasama yung negosyo. Kaya kahit busy ako sa trabaho ko, kahit pagod ako, nag-iisip din ako kung ano yung pwede kong itulong sa kanila. And a long run, makakatulong din sa kanila. Like, pang allowance nila, kung may mga bayarin man sila, may mga amutan sila sa school. Kasi alam nyo, yan yung mga way na para kikita ka sa sarili mong pamamaraan. Hindi yung aasa ka sa mga magulang mo. Kasi to be honest, both parents namin wala na silang trabaho kasi si papa ko may sakit nga. And then si mama ko naman may sakit siya, pero talagang nagpupursigido din siya na makapag-provide kahit papano. So, yun nga, iniingatan ko nga din yung mama din namin kasi nga may sakit. Dati na siyang na-stroke. So, mahirap na bumalik pa yung sakit niya, no? Lalo-lalo na ngayon sa sobrang init ng panahon. Kaya ako, gumagawa ako ng paraan para matugunan ko yung pangailangan ng mga kapatid ko na hindi na mag-iisip at hindi na problema yung parents ko. So, may pagkakataon na
masasabi natin na kung may pagkukulang man sila, patawarin natin. Hindi natin kailangan sila ipahiya. Kasi yung pagkukulang ng isang magulang ay normal yan kasi tao lang din sila, no? Tayo nga mga anak, may pagkukulang nga tayo sa parents natin, 'di ba? Pag inuutusan tayo minsan hindi nasusunod kasi nga may kagustuhan tayo, yung mga ganun. So, tao lang din yung parents natin. Hindi maiiwasan na sila din ay may pagkukulang, may pagkakamali, pero dapat yung pagmamahal bilang anak dun sa magulang, dapat mananaig yun. Ang iba yung nagtatanim ka ng galit sa puso mo, ibang-iba yun. So, yun lang, advice ko sa mga kabataan, mag-aral kayo ng maigi, huwag muna kayong mag-asawa ng maaga, kasi alalahanin nyo, ibang-iba yung sitwasyon pag meron ka ng sariling responsibilidad. Hanggat maaari, unahin mo muna yung sarili mo, makapagtapos ka, makapaghanap ka ng magandang trabaho, makuha mo yung gusto mo sa buhay na maging ano ka, maging komportable ka balang araw kung magkaroon ka ng sariling pamilya, at least maginhawa na yung buhay mo at hindi maranasan ng mga anak mo yung sobrang hirap. Normal yung iparanas natin sa kanila pero iparamdam lang natin na ganito yung buhay, ganito kumita ng pera, hindi madali kaya wag maluho. Yun yung pinaka-importante dun. Wag natin turuan yung mga anak natin na maging maluho sa mga bagay-bagay na hindi naman importante. So, yun lang. Hopefully, naging aral sa ating lahat yung itong video na to kasi to be honest, sobrang ramdam na ramdam ko talaga yung kahihiyan na ginawa ng anak sa papa niya. Kasi nga, 500 pesos, that's really enough na sa pang daily allowance niya. Ako nga dati, just ko 5 pesos isang araw, namulat ako dun kasi naramdaman ko dun yung hirap ng buhay. So, ayun lang, magtulungan na lang tayo at mas i-ano natin yung pagmamahal natin sa magulang natin. So, yun lang. Diyan eh.